Ayan po. Welcome po sa atin pong Thursday class. Mga kapatid, ano po. At ang atin pong subject ay Old Testament Survey. Dito na po tayo sa Roman number 8 ng ating pong manual na ginagamit. Division of the Empire. Yan po yung ating pong pag-uusapan. Division of the Empire. Pastor Jacob, buksan niyo po sa prayer. Ay manalangin, Ama ng Diyos, bangin sa buhay, manunod sa mga salamat din sa bawat isa, kasya ng hanggang para-araw sa kakasan ng trabaho, sa kapitan sa pamilya ng Lord, sa hapon na ito, sa aral ng God, hari Lord God, sa inyong wisdom Lord God, sa tabo, ang siyang tumulong sa aming puso, sa aming isipan Lord God, upang ito ay magagamit sa aming kanyang vision Lord God. Palaan po kami Lord God, lalo na sa aming pagpapagturo Lord God, sa online Lord God. Lord, bless us Lord God. Sa namin pagkatiwala, kawalan sa Lord, panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, so napag-usapan natin noong nakaraan yung United Kingdom. Ano po? At yun ay naganap po sa panahon po ni Saul, panahon ni David, at panahon ni Solomon. Tatlong hari, ano po? Yung po naging hari sa panahon na tinatawag na kaisahan, pag-iisang kaharian or United Kingdom. At ngayon naman po, pag-usapan po natin yung United naging divided. Dati unite, dati iisa. Ito po ay nahati na po. Nagkaroon ng tinatawag na pagkakahati-hati. So, division of the empire. Sabi nga, soon after Solomon's death, Israel divided into two kingdoms. It was divided into two kingdoms. Ano po ang pagkakahati-hati nila? Isang north at saka isang south. No? North and south. So dito sa Caloocan, meron tayong north, may south, ano. Parang ano rin, ano, yung minsan pag sa NLEX ka, ano ba, north or south, di ba? NLEX south, NLEX north, ganun po ang ano eh. So yun po yung nangyari, nahati sa dalawang ano, sa dalawang kaharian, division. O dalawang division yung kingdom ng Israel. Ang una po, yung Israel, yung north, ano, tinawag siya, nanatili siyang Israel, Northern Kingdom. Ito. At yung Judah naman, Southern Kingdom. Ilang tribo po, meron po ang North at ang South. Yun ang nakakaalala. How many tribes? Meron po itong pagkakahati-hati nito. Di ba 12 tribo sila? 12 tribes. Nung nahati, paano yung hatian? Pantay ba ang hatian? 6-6? Parang 10 sa ano? Parang hindi siya paano eh. Parang 10 sa Parang doon sa kabila, 10 tribes eh. Parang sa sa north yata, 10 tribes. sa south dalawa. Tapos 2 tribes lang dito sa south. Sa isang 10. Di maganda yung hatian. Hindi patas. Di ba? Isang 10 tribes, isang 2 tribes. Di ba? 10:2. Parang laging gano'n, no? 10:2. Pero dito sa istorya ng Israel, parang nakita natin hindi laging majority wins o majority in favor, ano. Katulad ng 10:2 rin yung yung spy, 10-2. di ba? 10:2 rin, ah. Sila kalib. 12 sila nag-spy. Pero yung 10 negative. Di ba? Ang report, Yung 2, positive ang report. Yun ang
Dito naman po, yung dalawang kingdom, nagsama doon sa southern. Tawag doon, Southern Kingdom. Dito naman sa Northern Kingdom, 10 tribes sila, 10 sila. Sige po, tingnan natin. The Northern Kingdom of Israel, letter B. Number 1, Jeroboam, Solomon's servant, became the first king of these 10 tribes. Okay? So, unang hari, Jeroboam. Yan, Jeroboam. Sa Jerusalem naman, ang capital ng Jerusalem, Judah. No? Ito po nga, no? The capital of Judah pala. No? Ang Jerusalem ay capital ng Judah. Had been the religious center of the United Kingdom. Diba, no? Ito na po yung sentro ng relihiyon. Sa panahon po ng United, ano, yung pagkakaisa. Tama ba? So, to prevent people from traveling to Jerusalem to worship. Yan yung ano. So, Jeroboam quickly built 2 new sanctuaries in Israel, where he set up calves of gold as symbols of Jehovah. No? Violating 1 Kings 15, 25 to 33. No? Na-violate niya po yung utos doon sa unang hari, 12. Talatang 25 hanggang 33. So, basa nga muna ron para maging klaro. Nang magkagayon, itinayo ni Jeroboam Jeroboam. sa lupaing maburol ng April at tumahan doon at siya umalis mula roon at itinayo ang Peniel. At sinabi ni Jeroboam sa kanyang sarili, ngayon mababalik ang kaharian ng sangbahayan ni David. Kung ang bayang ito ay umahon upang maghandog ng mga hain sa bahay ng Panginoon sa Jerusalem, ang puso nga ng bayang ito ay mababalik sa kanilang Panginoon sa makatuwid bagay kay Rehoboam na hari sa Juda. At ako'y papatayin nila at makababalik kay Rehoboam na hari sa Juda. Kaya't ang hari ay kumuhang payo at gumawa ng 2 guyang ginto at sinabi niya sa kanila, mahirap sa inyo na magsiahon sa Jerusalem. Tignan mo ang iyong mga Diyos, o Israel, na iniahon ka mula sa lupain ng Ehipto. At inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa ay inilagay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging kasalanan sapagkat ang bayan ay umahon upang sumamba sa harap ng isang hanggang sa Dan. Okay, so yun po yung yun ang kanyang ginawa. Sabi nga Jeroboam quickly built 2 new sanctuaries, 2 santuario, no, sa Israel, na kung saan where he set up calves of gold as symbols of Jehovah. At itong pong kanyang ginawa ay meron pong violation according to the word of God. Ayon sa 1 Kings chapter 15, 12, verse 25 to 33. And his ungodly actions encourage idolatry. Naging cause ng idolatry. Yung kanya pong ungodly action na ito. And set a pattern for every king of Israel after him. Oh. Kita niyo yung kanyang ginawa. Naging daan pa, no? Sabi ng 2 Kings chapter 3, verse 3, 2 Kings chapter 10, verse 29, 17:22. So, basa nga muna yung 3 talata na to. Ngayon may lumakit siya sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na ipinagkasala niya sa Israel. Hindi niya hiniwalayan. Okay. Sa 10:29 na 2 Kings. 29. Gayunmay ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat na kanyang pinagkasala sa Israel, hindi mga hiniwalayan ni Jehu sa makatuwid bagay ang pagsunod sa mga guyang ginto na nangasa Bethel at nangasa Dan. Okay, 17:22 na 2 Kings. Ang pinili ng Panginoon ang pinili lugar. At ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya ay huling na buwan. Okay, tingnan niyo yung
yung epekto ng kanyang pinagagawa, siya pala yung may kasalanan. Siya pala may kagagawa ng mga, ano ba, no? At ang mga anak ni Israel ay nagsilakad sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na kanyang Oo. ginawa. Di ba? Hindi nila hiniwalayan. Ginaya nila, Opo. sinundan nila yung Yung mga mali. mali na ginawa ni Jeroboam. Jeroboam. Tama ba? Jeroboam? Oo. Oo. Jeroboam. Oo. Kaya, patay na. Meron Nananatili pa pa rin nagpasa yung pa ng virus, ano? Opo. Virus. Nakapagpasa ng virus, yung ano niya. O, kita niyo, no? Kita niyo yung papasa-pasa. Ganyan din, yung mga, Salit-salit ano, talaga eh, salit-salit. yung mga ninuno natin, di ba? Yung mga religious people na mga ninuno natin. Nakita nung kanilang mga anak kung paano naglingkod yung mga lolo, ingkong, di ba? Naghandog sa mga ribulto, nag-alay doon sa mga kapistahan, di ba? Sinunod yun ng Tapos mga kinakausap, binibigyan ng mga sampagita, yung mga may maliit, may malaking mga ribulto, na ipasa. Pasa-pasa. Di ba? So, ganun ang naging papel ni Jeroboam. ni Jeroboam Boam. sa bansang Israel, Jeroboam. Ganyan po yung So, yung 2 Chronicles chapter 11 verse 13 to 16. At ang mga saserdote at mga Levita na nga sa buong Israel ay napasakop sa kanya na mula sa kanilang buong hangganan. Sapagkat iniwan ng mga Levita ang kanilang mga nayon at ang kanilang pag-aari at nagsiparoon sa Juda at Jerusalem, sapagkat pinalaya sila ni Jeroboam at ng kanyang mga anak na huwag nilang gagawin ang katungkulang pagkasaserdote sa Panginoon. At siya ay naghalal para sa kanya ng mga saserdote na ukol sa mga mataas na dako at ang mga kambing na lalaki at sa mga guya na kanyang ginawa. 16. At pagkatapos nila yaong sa lahat ng mga lipi ng Israel, nalagak ng kanilang puso na hanapin ang Panginoon. Ang Diyos ng Israel ay nagsiparoon sa Jerusalem upang maghain sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Tingnan niyo po yung mga kaya pati mga Levita na naghahandog sa tunay na Diyos. Di ba? Ano nangyari sa kanila? Sabi nga, then Rehoboam took Iniwan ng Levita. as a wife of Mahalat. Verse ano na ba hinabasa ko? Verse 11. 13. 11, Chapter 11 verses 13. Opo. Tama ba? 13 po ano. 11, 13. Moreover, the priests and the Levites, yung mga priests daw, tsaka mga Levites, who were in all Israel, stood with him from all their districts. For the Levites left their pasture lands and their property and came to Judah and Jerusalem. So magkaiba po ito, no? Israel kasi, no? Iba ang nahati na eh. Itong Judah, ang kanyang raw, ito yung Southern Kingdom. Ako, Judah. O, ano nangyari sa mga priest dito? Pinalayas ni Ha? Jeroboam. Anong Pinalayas yung mga priest. pinalayas? Opo. Bakit pinalayas? Ayaw sumunod sa kanya. Opo. Ang gusto Oo. magandog sa Diyos na buhay. Oo, yun nga, no? Sabi nga, for Jeroboam and his sons had excluded them from serving as priests to the Lord. Yung mga, si Jeroboam, tsaka yung kanyang lahi, yung kanyang mga anak, no, excluded the priests, no, from serving to the Lord. And verse 15, he set up priests of his own. Gumawa siya ng sarili niyang mga pare, no. Hindi na yung mga Levita. No, meron na siya mga inihalal. Tabi no. For the high places, for the satyrs, and for the calves which he had made. No, yun nga po. Those from all the tribes of Israel who set their hearts on seeking the Lord God of Israel followed them to Jerusalem to sacrifice to the Lord God of their fathers. So merong talagang na-divide na talaga, no?
Ang hirap pag may nag-raise up na leader na hindi makadiyos, ano, wala sa lugar, ano. Kaya, what happened? Yun daw sabi, no, yung mga tribes ng Israel na yung kanilang mga puso ay hanapin ang Panginoon Diyos. Anong ginawa nila? Sumama sila doon sa Jerusalem para mag-sacrifice doon sa tunay na Diyos. Yung Diyos ng kanilang mga ninuno. Hindi yung Diyos na sineset up ni Jeroboam. Tama? Yun po yung mga naging kaganapan. Number 3, during this period, 18 kings reign. 18 hari, ano, ang siya nagpalit-palit. All were wicked and ungodly. Lahat daw wicked. Ang ano naman ng ano, ang epekto naman ng pinagagawa nito ni Jeroboam, ano. Lahat walang naging matino. Walang matino. 18 hari. Sinimulan kasi ng walang tinong hari, no. Sinimulan ni Jeroboam. Maganda, nakikilala natin itong mga hari na ito. O tingnan niyo yung mga hari. Nandyan po sa ano natin, ha. Ito, page 49 ninyo. Check nyo, page 49. Ito yung mga hari. Sinundan ng 18 hari daw, no? Bali, pan-19 siya. Una, si Jeroboam. Mahaba-haba, no? Naglingkod, ano? 22 years ang haba pinagtiisan, ano? Pangalawa, si Nadab. 2 taon lang si Nadab. Si Baasha. 24 years. Haba din, ano? Ella. 2 taon din. Simri, 7 taon. Si Omri, 12 taon. Ahab, si Ahab yan, si Ahab. 22 taon din, ano? Pero mo, ay yung asawa niyan, si Jezebel. Kilala niyo yan siguro. Si Ahashia, 2 taon lang din. Joram, 12 years. Jehu, 28 years. Jehoahaz, 17 years. Jehoash, 16 years. Mahaba ito si Jeroboam uli. Papangalan niya lang yan, ha? 41 years. Diba? Baka mapagkamalan yung isa lang yan. Magkaibang ano yan, magkaibang katauhan yan. Ano yan? Apo niya sa ano yan? Apo niya sa kuko. Diba? Jeroboam, 41 years, ha? Sekaraya, 6 years, 6 months. Mayroon pang 1 buwan lang na naghari. Hindi na regular. Hindi man lang na pasarap, ano. 10 years. Kaya kita mo, no, maging sa istorya ng mga hari na ito, hindi nila hawak ang kanilang kapangyarihan. May nagtatagal, meron 2 taon lang, meron 1 buwan lang. Di ba? Si Menaham, 10 years. Pekaya, 2 years. Peka, 20 years. Hosea, 9 years. Yan po yung mga naging kaganapan. Tapos niyaan, nag-fall na ang Israel to Assyria. Fell to Assyria. Yan po yung sumunod na senaryo. Nawala na yung kwento ng hari, no? Tapos yung sumunod na kaganapan, nag-fall naman ang Assyria to Babylon. Okay? And after ng fall ng Assyria to Babylon, yung sumunod naman na senaryo, yung fall of Judah also to Babylon. Pati Judah. Matindi yung Babylon, ano? Dalawang kingdom. Yung Israel at saka yung Judah. At yung sumunod po, fall of Babylon to Medo, Persia. Okay? No, may idea na kayo, no? May survey na, no? Makikukwento na natin yung mga naging kaganapan. So, ang pinaka nila, connectivity o yung kaisahan ng mga hari na ito, ano raw sila? Ano po? Ang inyo napansin?
lahat sila wicked. Walang matino sa kanila. Timeline of all. Di ba? Oh, lahat na naging hari sa Israel after ni Solomon, no? Na pinungunahan ni Jeroboam. Okay? Oh, yan yung timeline ng Old Testament kings. Saan tayo? Po. During this period, 18 kings reigned, all were wicked and ungodly. Number 4, King Omri introduced Baal worship and built the northern capital city of Samaria. What happened? Si King Omri, anong pinagagawa ni King Omri? Ilang taon si Omri? Nasaan siya? 12 years. 12 years. 12 years. Nagilipod. Ito, no? Sa 1 King chapter 16 verse 23. Oh, ano yung kanya naging contribution? Ikatatlumput isang taon ni Asa na hari sa Juda ay nagpasimula si Omri na maghari sa Israel. Maghari. Naghari na 12 taon, 6 na taon na naghari siya sa Tirsa. Oh, anong pinagagawa niya? So, Introduce Baal worship. ayun, gano siya, no? Kumbaga sa ano, pinangunahan niya yung tinatawag na Baal worship. At yun nga, nagtayo siya doon sa northern capital city of Samaria ng Baal worship. 23. Kasi po ang naging kapital, ano naging kapital ng Israel? Ano yung kapital? Kapitolyo ng Israel. Ha? City of Samaria. Samaria ang naging kapital. No? Yung ano naman, Jerusalem. yung Jerusalem naman, di ba? Naging kapital ng Juda. Tandaan po ninyo yun, yung naging kapitolyo. Jerusalem, it became the capital of Judah, no? Tuloy natin. Meron na namang hari na binanggit, si Ahab was the most wicked king. Aba. He and his wife Jezebel were challenged by Elijah in 1 Kings 18:1 to 22. No, 18:1 hanggang chapter 22, verse 40. Oo. Matindi ito si Elijah, matapang din naman si Elijah, di ba? Nakipaglaban sa mga ni Baal di ba? Na pinakmasamang ginawa niya. Pero pagdating sa babae, natakot din siya. Natakot siya kay Jezebel, di ba? Pinanghinaan siya ng loob nung siya ay itret no? Kasi pinapatay na lahat ng propeta. Akala niya. Gusto niya na Meron mamatay. pa akong 300. Oo. Tinago mo ko. Oo nga kasi may talagang matindi itong yung prinsesa na ito. Kaya dito si Ahab naging wicked kasi nga he tried to kill the prophet of God at nakipaglaban talaga sa Diyos. Kaya naging wicked kasi naging pinaka-wicked. Oo, di ba? Kasi lahat sila puro nag-worship Baal worship. Pero hindi sinabi wicked lang. Kita niyo. Pero siya ang most wicked no? dahil doon hindi Ay bakit hindi si Omri? Si Omri ang nagtayo ng Baal worship nagsimula. Hindi kasi siya nakipaglaban sa Diyos Di ba? Basta nagtayo lang siya ng mga Baal worship. Pero ito kasi hindi. Oo. Meron na siyang idolatry, bata sa kay Baal, and then kinalaban niya pa ang Panginoon. Oh, ayan po yung nakita niyo yung mga istorya, kumbaga So, most wicked king. Ang ganda ng taguri, Pinakamasama. Magiging hari ka rin lang, tapos ikaw pa yung pinaka-most, outstanding. Pang-anim, Israel lasted 254 years until taken by Assyria and dispersed from their land in 2 Kings 17:23. So, ang Nineveh po, it was the capital of Assyria. Nineveh. Kaya si Jonah. Oo. Kaya si
Kaya nga pala, kaya may katwiran si Jonah na, Kasi captive sila. oo, Kasi yung dapat eh, binibigyan kasi. lipulin mo na yan, Lord, di ba? Parang gano'n eh. Kasi no? pag nasira yung sentro, Kasi- sira na lahat. Yan din yung umaligid sa kanila, Syria. Mm. Kaya, yan, sa istorya, ayun nga, may nag-raise up or nag-arise na hari doon sa, sa Assyria. At ito po, yun nga, sabi diyan, yung Israel daw po, it was lasted 254 years. Haba din, 254 years. Tapos, taken captive by Assyria. After ng 254 years. Pampito, sins of for which Israel was judged. Okay. Dahil sa kasalanan, ang Israel ay hinatulan. In 2 Kings chapter 17, verse 7 to 18. Pangwalo, origin of Samaritans. Ito po. Saan daw nagmula ang Samaritan? In 2 Kings chapter 17, verse 24. Basa nga po, 2 Kings At ang 17. hari sa Assyria ay nagdala ng mga tao na mula sa Babylonia at sa Kuta at sa Aba at sa Hamat at sa Separbaim at inilagay sila sa mga bayan ng Samaria na kahalili ng mga anak ni Israel at kanilang inari ang Samaria at nagsitaan sa mga bayan na Okay, so yan po yung pasimula ng istorya ng Samaritans, no? Ayon sa 2 Kings chapter 17 verse 24. Tapos di ba kino-quote na yan sa John 4:4, Di ba? Ano sabi ng John 4:4? Chapter 4 verse 4 ng Book of John. Yan po, Bishop. Yes. Kailangan magdaan siya. Kailangan magdaan siya sa Samaria. So, naging easy dyan, yung saan ba dapat sambahin ng Diyos? Diba? Verse 23. Tingnan yung verse 23. John 4:23. Tatapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Okay. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Kasi, Diyos, kasi yung kasi may istorya. Istorya pala yan, Sabi ng mga Israel na ang naging kapital ay Samaria, dito dapat sambahin ng Diyos. Sa Samaria. Sabi naman ng mga taga-Juda, hindi. Sa Jerusalem ang dapat sambahin ng Diyos. Diba? Kaya medyo debatable yan. At ang sabi ng Panginoon, ngayon ay dumarating na nga ang araw. Hindi ang lugar ang pag-uusapan. Diba? Ngayon po, sabi ni Lord, ang Diyos ay naghahanap ng mga mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? The Lord was seeking to worship the Lord or God in spirit and in truth, not in place. Diba? Hindi sa Samaria. Nagkakaroon ng debate talaga yung yan. So, sabi uli ng verse 24 ng pinag-usapan natin, basahin ko lang sa English version. 2 Kings 7:24. The king of Assyria brought men from Babylon and from Kuta and from Aba and from Hamat and Separbaim and settled them in the cities of Samaria. Anong ginawa doon? When they were settled them in the cities of Samaria and place of the sons of Israel. So they possessed Samaria and lived in its cities. Diyan na po nagsimula ang mixed marriages.
no? Nakipag-asawahan na po ang mga Israelita sa Samaria. No. Actually, hindi lamang po Samaria o Samaritano, no? Andyan din yung sabi roon, yung hari daw ng Assyria, dinala niya raw yung mga tao, no, mula sa Babylon kasi tinalo ng Assyria ang Babylon. Nung talunin ng Assyria ang Babylon, ano ginawa ng hari? From Babylon, ayun po, no? Anong ginawa? Dinala sa Kuta, sa Aba, di ba? Sa Hamat, at saka Separbaim. So, ngayon po, nadaan itong mga lugar na ito and settled them in the cities of Samaria and placed them, or place of the sons of Israel. So what happened? The Israelites possessed Samaria and lived in that cities. The verse 25, at the beginning of their living there, they did not fear the Lord. Therefore, the Lord sent lions among them, which killed some of them. Oh. Yung mga pagkapasaway ka talaga, pati leon pinadadala, nagpadala ng mga leon, pinatay. Yung iba sa kanila. Yung mga hindi natakot kay Yahweh, ayaw maglingkod kay Yahweh, no? Okay? At tapos sabi ng verse 26, so they spoke to the king of Assyria, and saying, the nations whom you have carried away into exile in the cities of Samaria do not know the custom of the God of the land. So he has sent lions among them. O, kita nyo. Ano naman ang pananaw ng mga taga doon? Yung mga pinadala mo mga tao rito, hindi sumusunod sa ritual namin, sa costumbre namin, sa tradition namin. So ano ginawa? No? Nagpadala po ang Diyos namin, di ba? Ng mga leon para sila lapain. And behold, they killed them because they do not know the customs of the God of the land. Iba yung kanilang conclusion. Yun, no? Ang dahilan, kaya pala nagdatingan ng mga leon, pinagpapatay itong mga some of the Israelites na hindi naglingkod kay Yahweh, because they did not follow the customs of the land. May tradisyon, may costumbre, merong mga pinagagagawa yung mga Samaritan doon. That is their conclusion. Nakita nyo? Yun ang pananaw nila, bakit pinatay o bakit namatay, bakit pinagkakain ng mga leon. Pero ang realidad, ito mga Israel, instead na maglingkod kay Yahweh, they do not fear the Lord. They do not serve the Lord. Di ba? Yung true God, minsan magkakaiba yung pananaw ng mundo sa pananaw ng, di ba, yung biblical talaga na perspective. Like for example, merong halimbawang nakaranas ng matinding trahedya, Kristiyano, o like for example, kasi ganun, halimbawa, katulad yung anak ng isang pastor, ginahasa, pinatay pa. Ano sabi ng mga unbeliever? Ano kasi, Wala sila sa... di ba? Nag-born again kasi. Di ba yung mga ganun, ano? Mali sila sa Diyos. Umali sila sa pinaglilingkuran nilang dating Diyos, Di ba? Yung iba, di ba, may Kristiyano na kung kailan naging Christian o sumama sa pananampalataya, ay nagkaroon ng sakit. Di ba? O ano sabi ng mga kamag-anak? Kasi nag-born again ka. Ano ko sa sumpa. Di ba? Kasi dito, yung pananaw ng unbeliever, but nakita natin yung talagang dahilan, yung cause. Amen? Okay? Number 9, approximately 115 years later, the Neo-Babylonians under Nebuchadnezzar defeated the Assyrians and became the New World Empire. It became the New World Empire, Neo-Babylonians. Yung mga baguhan, mga bagong Babylonian, ano? The Babylonians were also called Chaldeans.
mga Kaldeo. Yan tawag na Kaldeo. Okay? Northern Kingdom po yun. Oh, meron pa kayo tanong about the Northern Kingdom. Yun daw yung pinanggalingan ni Abraham, Chaldean. Chaldeans. Oh. Kasi may binanggit ko sa Genesis. Oh, hindi. Oh, si Abraham galing yan sa Ur of Chaldea. Chaldean, sa Urot. Oo. Ay, Iraqi. Iraq po yung turo Babylonian. din. Oo. Yung Iraq tsaka yung Babylonian, isa lang yan eh. Yun ang ano. Yan ang mga kita nyo, on the part of Abraham, prominent na eh, sikat na ang Ur of Chaldea. Tapos tinatawag ka ni Lord doon. Iwanan mo yan. Di ba? Oh, tapos magpunta ka sa lugar na na tuturo ko sa iyo at doon ka gagawa ng sarili mong sarili mong kapalaran. Parang ganun eh, no? So, yan po, tama yung sinabi mo na itong mga Babylonian, Ur of Chaldea, mga Caldeo, no? Kaya, Ano kaya ang role ng Jordan dito, Bishop? Jordan. Kasi bago makarating sa Israel, nandito yung Jordan. Oo, yan ang una. Nasa likod pa yung yung Iraq. Iraq. Oo. Oo. Yun ang unang tatawiran nila eh. Jordan River, papunta sa Promised Land. Oo. Hindi po pwedeng makarating doon sa Promised Land Nandi dadaan. without the crossing of the Jordan River. Oh. From Egypt tinama yung from Egypt, di ba? Tapos unang tinawiran nila yung dagat na pula. Tapos naghimpil sila, yun naman panibago after during the time of Joshua. Another crossing. Kailangan daanan 'yon. Okay. Sige, about Southern Kingdom. Number 1, lasted about 388 years until taken captive by Nebuchadnezzar. Judah lasted 134 years longer than Israel. Oh, ano ibig sabihin nito? Yun. Ano ibig sabihin? Kayo po, explain it. Ano meron? Yan. Good afternoon po sa mga nasa online. Pastora Evelyn, Pastor Dan, Brother Renzo. Sino ba nandiyan kanina? Ayun. Pastora Julie, Sister Sally, Pastor Renato, Pastora Emily. Ayan. Sige po. Stay tuned lang po kayo dyan. Okay. Explain nga. Number 1, ang Southern Kingdom. Anong nangyari? What happened to the Southern Kingdom? Yun. Sa mas mahaba yung tinagal po ng Judah sa pagkaalipin kaysa doon sa Israel. Sa Israel parang 115 years lang, sa kanila 380. Kaya meron 134 na mas mahaba. Okay. So, dagdag. Ano raw? Lasted about 388 years. Ay yung sa Northern, it was lasted hanggang kailan? 254 years. Doon po sa doon sa Israel 254 years po na Israel lasted 254 years. No. tapos And south, then? sa south po 388. 388. Kaya mas mahaba po yung pagkaalipin ng mga taga-Judah ng 134 years. Hindi, yung kaharian. Ay, ng yung paghahari. Paghari pala. Oo, yung nagkaroon sila ng tinatawag na kingdom, no? Yung tingnan natin, yung Israel, nag-reign sila until 254 years, di ba? And then, after that, they were taken captive by the Assyrian. Ano nyo? 254. Nauna kasing nalugmok ang mga taga-northern, di ba?
Ito, yun namang Judah, 388 years naman. Captivity. Oh. And then, naging captive naman sila. After that, they were taken captive by Nebuchadnezzar. Oh. Ano niya? So, ibig sabihin, 254, 388. Okay. Ilan ang pagitan nila? Bali 134 po yung captivity. Oo, 100. 34 yung captivity po ng... Ito. So, sabi rin ito, Judah lasted 134 years long. years longer. No? Lasted 134 years longer than Israel. Ano ibig sabihin? Ang Judah raw po ay nagtagal. No? Sa captivity. Ng paghahari. As nation, no? Longer. Mas matagal sila ng 134 years kasi nga mga good, may mga good sa kanila eh. Okay. May mga hindi unlike ng Northern Kingdom, all were wicked. Di ba? Pinapakita rito. Masamanda mo, di ba? Mas what happened? Ang mga masamanda mo, hindi nagtatagal sa paghahari. O para bagang, ang mga masamanda mo, madali ang buhay. Merong ibang pananaw ng mga makamundo no? Masamanda mo raw, matagal ang buhay. Diba? But biblical speaking, kahit sa mga kaharian, sa hari, mas mahaba ang buhay o mas mahaba ang pamiminuno ng mga taga-Juda, no, ginabayan ng Panginoon, mas matagal sila ng 134. Amen? Okay? So, number 2, during this period, 20 kings reign. Meron daw po 20 hari. Ano ba? 8 were godly, 12 were evil. Diba? Talagang meron pa rin no? Yung mga godly, sino yung kanilang sinundan? Kaninong yapak? Kay David. Si David na naging pamantayan nila. Diba? Paano yung mga wicked? Kaninong pamantayan? Jeroboam. Jeroboam ba o ano? O wala si Jeroboam. Yeah. Kasi nandiyan dyan sino yung kanilang alam nga naman, gayahin pa nila. Nasa kabilang kaharian na si Jeroboam, di ba? Saan siya? Nasa Southern Kingdom siya, Northern Kingdom. Northern si Jeroboam Nawala man Ito, southern na laman ito sino ba sinundan ng mga wicked na ito? 12, majority na naman 12:8. Okay? Balikan natin yung timeline of Old Testament kings. Okay. Ang unang naging hari, Rehoboam. Di ba? Merong Jeroboam, mahilig sila sa Boam no? Boam. Una, di ba? Merong Jeroboam sa kabila, ito naman Rehoboam. So, ilang taon siya naghari? 17 years. Basa nga po, 1 Kings 14:21. 1 Kings 14:21. Ito. At si Jeroboam na anak Sige. ni Salomon ay naghari sa Juda. Si Jeroboam ay 41 taon nang siya magpasimulang maghari. At siya'y naghari ng 17 taon sa Jerusalem, na bayan na pinili ng Panginoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, upang ilagay ang kanyang pangalan doon, at ang pangalan ng kanyang ina ay Naama na Amonita. Naama na taga Amonita. Hindi nilagay kung sino yung ginaya niya. Para yung galing kay Salomon siya. Itong Jeroboam, assistant ni Salomon. So, Sa king sa Juda, ito si
Si Roboam, Si Rehoboam. anak na ni Salomon. Anak ito ni Solomon. Oo. Okay. So, isang assistant. Kaya nahati Isang na. assistant at saka Isang anak. anak. Anak ito ni Solomon. Okay. Adi, magandang ano yan. Pero Solomon ng source. Oh. Sino ginaya niya? Wala naman nakalagay. So sabi ng verse 22, Judah did evil in the sight of the Lord, and they provoked him to jealousy more than all their fathers had done, with the sins which they committed. For they also built for themselves a high places and sacred pillars and asherim on every high hill and beneath every luxuriant tree. Oh, they did evil in the sight of the Lord during the time of Rehoboam. Tama ba? The son of Solomon. Amen? Oh. So yun ang kanilang ano. Kaya, ibig sabihin, evil ito si Rehoboam. Wicked king. Oh. Sumunod, wicked king na naman, Abijah. 15:1. Now the 18th year of King Jeroboam, the son of Nebat, Abijam, became king over Judah. Oh. Sabi ron, he reigned 3 years in Israel, in Jerusalem, and his mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. He walked in all the sins of his father, which he had committed before him, and his heart was not wholly devoted to the Lord, his God, like the heart of his father David. Oh, hindi niya ginaya yung puso ni David, ano? Ang ginaya niya, tatay niya, hindi yung lolo niya. Diba? Kita nyo, no? Naipapasa, no? Yun po yung naging bahagi ni Abijam. Si Asa, 15:9. Sabi nun so in the 20th year of Jeroboam, the king of Israel, Asa began to reign as king of Judah. He reigned 40 years in Jerusalem, and his mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. Asa did what was right in the sight of the Lord, like David, his father. O, tingnan nyo, no? Merong ginagayahan Amen? Asa did what was right in the sight of the Lord, katulad ng kanyang lolo dapat na nakalagay. Lolo. Dapat. Pero, like David, his father, forefather. Anak siya ni Absalom. Oo, di ba? Anak siya ni Solomon. Ni Solomon. Ay, lahi. Yung Si yun nga, sino una, Rehoboam. Tapos Abijam. yung lola Diba? niya, And then anak ni Asa. Absalom. Pero, ang pagka binabanggit yung hari na good kings, they did what was right, no? Like David did. Ganun, Hindi yung kanilang tatay Minuno. Oo. Yung forefather Father. lahi ni David. Amen? So, pero kapag ginaya yung tatay na wicked, ayun. Katulad ni Abijam, he did like his father did. No? Yun po yung nangyayari. Okay? So, sumunod na good king, Jehoshaphat. O, di ba? Ayan. Basa nga po 22:41 ng First King. At si Josaphat na anak ni Asa ay nagpasimulang maghari sa Huda. Ni ika-4 na taon ni Akab na hari sa Israel. Si Josaphat ay 35 taon nang nagpasimulang maghari. Okay. Nagharing 25 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay si Azuba, na anak ni Silay. Bakit binabanggit yung nanay, Madalas, binabanggit yung nanay. So,
Anong kanyang naging pamantayan sa Siya paghahari? lumakad ng mundakad ni Asa na kanyang ama. Yun. Oh. Hindi siya lumiko sa paggawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon. Dahil may ang mga mata sa dako ay hindi malis. Ang bayan na nagpatuloy na maghain at nagsunod na kanyang sa mata sa dako. Oh, so merong no? Yung hari na kanyang ginagaya, no? Yung tatay niya, good kings ang tatay niya, di ba? Dapat katulad yung ginawa niya, ginaya niya yung yung pagiging mabait, pagiging matuwid ng kanyang tatay. Amen? Oh. Kaya katulad yung, di ba, sino ba yung, yung propeta na natanggal ang pagiging propeta sa lahi niya? Sa Old Testament, sino yun? Alala niyo? Sino yung propeta? Sino? About Samuel. Bakit naging last prophet si Samuel? Hindi na natugtungan. Ano naalala niyo kay Samuel? Yung kanyang mga anak kasi hindi lumakad. Hindi lumakad ayon sa Pupul. lakad ng kanila. Kumukuha ng Walang tagapagmana. Oo. intelligensya. Di ba? Ganun eh. No? Di ba, mga yun, di ba, masaserdote ng Diyos yung mga anak niya. Oo, kumukuha ng- contender eh. Contender dapat. Dapat Dapat sila yung mga next na inlagyan. Pero wicked eh, no? Corrupt. Ayun. Corruption. Kumukuha ng intelligensya. So, tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung mga istorya ng mga tao na ito. Sometimes, yung tatay good, yung anak wicked. Di ba? Oh. May mga ganyan. Minsan naman, wicked ang tatay, Good naman yung anak. mabuti naman ang anak. Amen? So, etong anak, hindi yung tatay ang ginaya. Ang ginaya, forefather, sa katauhan ni David. Amen? So, may mga ganyan. Kasi, ilan lang ang magkasunod dito. Buti rito yung sunod-sunod na po dito no? Sa 2 Kings 12:1, si Joash sa Daghari, good king siya. Amasiah, 2 Kings 14:1. Uzziah, 2 Kings 15:1. Jotham, 2 Kings 15:32. Oh, di ba? Yes. Tapos merong sumingit na naman si Ahaz, wicked. Tama? Wicked king, 2 Kings 16:1. Sinundan ng good king na naman ni Hezekiah. Oh. Yan yung nakita niyo? Yung lineage, yung timeline. Old Testament kings. Okay? At least may idea kayo dyan, Tuloy natin. Southern Kingdom. Sana tayo. Judah's big history was a cycle of spiritual decline followed by revivals. Oh. Magkakaroon muna ng tinatawag na spiritual decline. Pag nag-decline spiritually, merong revival na magaganap. Mari-revive sila. Diba? The years of revival saved Judah from an early fall like Israel had. Amen? Ito naging cause ng alin? Yung revival na ito, bawat revival na nagaganap, ito nagiging daan para masalba ang Judah. Diba? Na hindi sila malaglag sa kamay ng ibang kaharian. Katulad na nangyari sa Northern Kingdom, sa Israel. Ano niyo? Maagang nalaglag ang Israel sa kamay ng ibang kaharian. Tama? Oh, na-preserve sila, no? Nadagdagan sila ng 154 years o 34? On that po. Di ba? 134, O di, haba-haba din yun, Hindi katulad ng Israel. 254 years lang na nag-exist. After that, captive na agad ng Assyria. No? Ang Israel, kailan? Nag-exist ng 388 years. And then, captive by Nebuchadnezzar. Nakuha niyo yung istorya? So, ang pagitan,
134 years. Ano pala to, no? Yung king reign. Yung sinasabi ng lasted for 134 years. Oh, yung king, yung ano yung Paghahari. pagiging hari nila o naging ano sila, naging bansa sila. Umabot ng 388 years. Ganun. Okay, sabi roon, 6 years before Israel fell to Assyria, Hezekiah became king of Judah. Oh, ito raw, 6 na taon daw, ano? Bago raw po ang Israel ay nalaglag sa kamay ng Assyria, si Hezekiah po ang naging hari ng Judah. No? At he was the most faithful of all the kings. No? Since David o King David, bumawi kay Hezekiah. Isa most wicked. Oo, most faithful naman, most wicked. Bumawi. Diba? 2 Kings 18:5 to 7. O, basa nga muna ron. 18:5 to 7. Yan. 2 Kings. Sabi rito, he trusted in the Lord, the God of Israel, so that after him there was none like him. After him, there was none like him among all the kings of Judah, nor among those who were before him. Oh. For he clung to the Lord. He did not depart from following him. He kept his commandments, which the Lord had commanded Moses. Ganyan siya katindi, no? Iningatan niya talaga yung mga sinunod niya. Okay, sa verse 7, and the Lord was with him. Wherever he went, he prospered. And he rebelled against the king of Assyria and did not serve him. Kasi no? Anong ginawa niya? Hindi siya natakot sa hari ng Assyria o maglingkod sa hari ng Assyria. So, pero naglingkod siya sa hari ng mga hari. Di ba? Ano nangyari? Ano yung tagumpay niya? Verse 8, he defeated the Philistines as far as Gaza and its territory, from watchtower to fortified city. Iba talaga yung faithful kay Lord, pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen? So, kahit ang mga Israelita ngayon, pagka sila ay umasa sa mga atomic bomb nila, o mga kagalingan nila, ay babagsak sila dyan. Dapat umasa pa rin sila sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng tagumpay. Amen? So, yan po ang yan po yung kwento. Ano niya? So, because of that, the Lord spared Judah from Assyria, King Sennacherib. Okay. In the 3rd year of Jehoiakim, Nebuchadnezzar secured the allegiance of Judah and took Daniel and other hostages to Babylon. Ano po ang ang nag-captive sa Israel? Sino? Kanino bumagsak ang mga Israelita? Yung 10 tribes sa kamay ng alin? Ng Assyria. How about yung Southern Kingdom, ang Judah, saan bumagsak? Sa kamay ni Nebuchadnezzar. Babylonia. Okay na niya yung istorya, pero yun, 134 years ang lumagpas. No? Bago na-captive ang mga Southern Kingdom. Okay? So, ito na, kaya nga meron silang exile dito. Ito po. 3 years later, Jehoiakim rebelled against Babylon. He died soon after this, leaving the throne to his young son. Jerusalem was captured within 3 months, and 10,000 top citizens were taken to Babylon. 10,000.
Ano raw yun? Yung mga, pag sinabing top citizens, Ano to, Bishop, mga makilalang tao. mga bantog na tao, mga may sinabing mga tao. They were taken captives to Babylon. Kasama nga sila Daniel eh. Shadrach, Meshach, Abednego, di ba? Yung mga Oo, yung mga kabataan na may utak na pwedeng injeksyonan yung mga utak na to. Bishop, ito yung may mga pangalan. Oo. Mga sa ano eh, Tama. kingdom. Pilim-pili yan. Oo. Kilalang Alam kilala. nila, no? Pwede itong mga valedictorian ito, mga ano ito. Mga tambay, tinilabas. Hindi ba samasang tao pa lang? Hindi lang, 10,000 lang ang pinili. Abednego. Oo, 10,000 lang sila, top citizens eh. Dinala sa Babylon. Eh kasi pag napunta ka sa Babylon during that time, prominent city yan eh, prominent country yan eh. Sikat eh. Sikat ka dyan. Kumbaga sa Modern na Bishop, yun. sa panahon ng Oo, Espanya. parang Amerika yan eh. Sa panahon Ngayon ng eh. Espanya, no? parang Modern. yan, parang Spain. Oo, Panahon nila. ayun, oo. Wala Di isa, ba? parang Spain yan. Ngayon, parang Amerika. Amerika, Canada, ngayon ano? Ano naman tapos Harvard? So, yun po. Kaya, for them, no, even though na they were captive, pero parang merong umaasa sa pangarap pa rin, ano? Okay, so yun po yung naging nangyayari, no? Sa 2 Kings 24, 1-6. Ezekiel was among these, o kasama si Ezekiel. This is the second captivity. Number 8, 11 years later, King Zedekiah rebelled against Babylon. 11 years later, anong ginawa ni Nebuchadnezzar? So Nebuchadnezzar destroyed the temple. Houses. Not just only the temple, the houses and walls of Jerusalem. About 25,000 people were taken captive, leaving the city in rubble for half a century. Half century. Tagal. Alam mo. Ilang century? 50 years. Years, half century. Kumbaga sa ano yung winasak ni Nebuchadnezzar eh, di ba? Kinuha niya lahat ng mga kagamitan sa templo, dinala yung ano, yung kayamanan ng templo, mga bahay doon, walls doon, kasi ang walls yan ang protection eh. Pagka giba ang walls, wala kang protection. Anytime pwede kang lapain ng mga kalaban. So, saan nangyari pala sa kanila, 50 years na buyang-yang. Di ba? Tengga, 50 years na giba. giba, wasak. Walang ano, walang Wala. tanggulan. Oo. Labas-pasok lang. Di ba? Di ba nung binomba ang Hiroshima, ilang taon na hindi pwedeng tirhan ang lugar na yun? Hanggang ngayon ba? Oh. Hanggang ngayon wala pa nagtatayo. Wala ano. Oh. Eh ano 19 ano yun? 48. 1945 Oh, basta gano'n, di ba? 1940. 46, 1944. parang 40. Parang 1945 siya, 1945. 25 na. O di ano yan, century. Bago kung possible, century ang palipasin, 100 years. Wala pa. Kasi Bago- wala pa eh. Yung mismong ano? Yung mismong lugar na pinagbagsakan ng Kasi ang atomic dami bomb. yan, damo. Dito mo na, pero hindi pa tulad ng dati. Kaya contaminated pa rin. Contaminated ng ano. So, yun po yung ano. Wala ba kayong balita nga sa Hiroshima kung meron ng ano roon? Hanggang ngayon pala talagang wala. Hindi ko nabasa, may tutubo na rin damo. Sige, assignment ninyo yan. Tingnan niyo kung what happened to Hiroshima. Sa ano. Number 9, the prophet Jeremiah chooses to stay in Judah rather than to be exiled to Babylon. Mga contemporary pala sila, no? Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, kasama, di ba? Pero one of the major prophet mo. Ha? One of the major prophet. Jeremiah. Yung Jeremiah. Oo, Daniel. Ezekiel. Ezekiel. Andiyan sila, during the time of ano? Saya din naman. Exile, no? Okay. Pinili raw ni Jeremiah na manatili sa Jerusalem. Tama ba? O sa Judah. Kaysa naman maipatapon.
Exile to Doon sa Babylon, ano? And number 10, Judah's sins led to captivity. No? Anong cause? Anong dahilan? Bakit bumagsak sila? Anong dahilan? Kasalanan. Oh. Sige nga, ano yung kasalanan nila? 2 Chronicles 36, verse 14 to 16. Basa. At dito ay lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na mainam ayon sa lahat ng karumal-dumal ng mga bansa at kanilang binunuhan ang bahay ng Panginoon na kanyang itinalaga sa Jerusalem. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, nagbumangong maaga at nagsugo sapagkat siya ay nagdalang habag sa kanilang bayan at sa kanyang tahanang dako. Ngunit kanilang kinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at binusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Oh, kita mo, no? Anong cause? Sabi nga uli, no? Furthermore, all the officials of the priests and the people were very unfaithful. Hindi sinabing unfaithful eh. Very unfaithful. So, di ba? Sana sinabi nilang Oo nga. Yan naman, ano naman? Ito, they were very unfaithful. No? Oh, anong ginawa nila? Following all the abominations of the nation. Na-compromise sila. Ginaya nila. Ano po yun? Okay. Sige. Sabi na ulitin ko, no? Sabi na, no? They were very unfaithful. They were follow the abominations of the nations. No? Ginaya nila. And deceitful. And they defiled. Aside from that, ano? The house of the Lord, which He had sanctified in Jerusalem. Meron defilement in the house of the Lord, ano? Gumawa sila ng karumal-dumal, tama ba? Saan? Sa bahay ng Diyos? Tahanan ng Diyos, bahay ng Diyos. Oh, verse 15, the Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by His messengers, because He had compassion on His people and on His dwelling place. Ito nyo, no? Si Lord daw po, anong ginawa niya? Yung Diyos ng kanilang mga ninuno, nagpadala ng alin? Ng mensahero. No? Kailan nagpadala? Again and again eh. Ilang mensahero pinadala? Dami. Di ba? Paulit-ulit. Oo, paulit-ulit na nagpadala ang Panginoon ng mga messengers. Bakit nga? Ang Diyos daw po ay kasi nga, merong compassionate heart eh. Ayaw niya sanang parusahan ang kanyang bayan, ang mga tao. Diba? At lalo na yung kanyang, yung dwelling place, ano? Very, no? Ano kaya nararamdaman ni Lord habang sila ay kinakaptive, ano? Ano kaya yung nararamdaman ni Lord habang ang templo ay ginagalugad ni Nebuchadnezzar, winawasak, kinukuha yung mga ginto. Di ba? Galing doon sa gumagawa. Pero awat doon sa kanyang anak. Oh. Inalaw niya, no? Pero hindi, matigas ang ulo. So yun ang nangyari. Verse 16, but they continually mock the messengers of God. Ito yung mga tao. Di ba? They were continually mocked. Kung ano man mensahe dala-dala ng mensahero, ayaw nilang paniwalaan. Tinutuya nila. Inuuyam-uyam nila yon, yung mga So, despise His words and scoff at His prophets until the wrath of God, of the Lord, arose against His people
until there was no remedy. Diba? Whose fault? Siguro, baka hindi kayo may doktrina itong mga tao na ito. Ang Diyos, kahit tuyain natin ang tuyain, God is love naman eh. Imak natin ang mga mensahero niya. Pag Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo matitiis niya, hindi tayo paparusahan niya. Oh. Always remember na meron pong another side of coin. Diba? God is love and God is just. Amen? Makatarungan din ang Diyos. Kaya wag natin abusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Tulad, halimbawa, mga kamag-anak ninyo, ilang beses na kayo nag-share ng Word of God sa kanila. Minsan, sasabihin, baliw pa kayo. Mga baliw yan eh. Di ba? Making yan eh. Making against God eh. Na pinaglilingkuran natin. Di ba? Ni-invite natin, iayaya natin. Share na tayo na share ng Word of God. Iba't ibang kaparaanan. Pagdating ng bahay, binubuksan mo DCAS. Makapakinig lang sila, ayaw makinig sa iyo. DCAS na. Di ba? Pagka kayo nagbibiyahe, bukas ka ng, di ba? Radio station o whatever. Pero pasok sa kabila, labas sa kabila. Di ba pag mamak yun, parang ano yun, pagbabaliwala sa mensahero o sa message na pinapadala ni Lord. Kaya nga, what happened to them? Until the wrath of the Lord arose against His people. At wala na raw remedyo. Until there was no remedy. No cure. Wala nang cure. Cancer. Ang solusyon, no? Tupukin kayo. Parusahan na kayo. Dahil talaga ba rin? Yun nga, ang mga katotohanan na yun. Ito na. Nangyari. Number 11, the books of Chronicles repeat in a different style what is already found in 2 Samuel and 1 and 2 Kings. Repeat na lang, parang inuulit na lang ang kwento ng Chronicles. Ito. Hango yun sa 1 Samuel at saka 1 King and 2 King. Okay, the exile and restoration. Po. Letter A, the Babylonian captivity. This exile period lasted 70 years as prophesied. Exile period, kailan nangyari? 70 taon lang naman. Maikli? Diba? Oo. Sanggol ka pala. Ano? Lolo ka na. Oo. Sinilang ka dito. Exile ka pa rin. Halimbawa, nakulong ka na at the age of 15. Diba? Pero kang krimen na nagawa. For life ang ano mo. Medyo mais ayos ka ng konti doon sa kulungan. Nagkaroon ka ng Bago ka mamatay. Bago ka mamatay, Nagkaroon ka ng pardon. Oo. Sayang ano? Sayang yung mga panahon na ilalagay mo doon. Dito nag-aaksaya sila ng panahon eh. Instead na blessing, prosperity, favor from the Lord, our God, ang inani, sumpang katakot-takot. Amen? Okay, number 2, the fiery furnace experience of Daniel's brethren. Ito naman, no? Yung apoy na ano, no? May himala pa rin ang Lord, ano? Ito ihulog sila sa ano, Ito yung inihagis sa ano, sa naglalagad-lab na apoy, no? na nakatunaw ng bakan sa atin. Tapos naglalakad sila, 4 yung naglalakad, ano? 4, nakita nila ron. Ng mga Tatlo lang yung hinagis. 3 lang hinagis natin, bakit pa 4 na yata yung naglalakad? May wangis ng anak ng Diyos. Actually, hindi ka makakalakad dun eh. Ano po? Di ba? Naglalagab. Pagtakot ng bishop, ano lang yun? Binuto lang yung patay tao. Tupok ka kagad dun eh. Maano kagad yung balat mo, di ba? Naghahalis ng Oo. matalim. Lalo na sa loob pa sila. Oo. Kaya,
yung ano, yung tinatawag na cremation. Parang cremation, ano? Cremation, ano? Pagain. Susunugin ka sa apoy. I-cremate. Pero, hindi sila na-cremate. Hindi natupok ang kanilang katawan. Lalakad yan, damit na. Oo, di ba? Hindi na nga may puso, hindi na nga may apoy. Isa itong account ng pagsunog sa tao, eh. No? Iyon yung parusa ng... Parusa nila. Nasusunugin ang tao. Ang mamatay. Kaya, oo. Kaya yung cremation, Parang ano hindi eh. pala pwede. Oo, parang unbiblical eh. Biblical nga, pero ginagawa itong cremation. Sa pagpatay. Sinusunog ang tao ng mga nagkasala. Sumuway. Mga sumuway sa batas nila. Sinusunog. Yan di advisable na. Di ba? Kaya hindi, para sa akin ha, hindi advisable magpasunog. Di ba? Kasi ano yun, parusa. Pero maraming pastor na nagpasunog. Bahala na sila, bahala na si Lord. Pero tingnan mo, lahat na sinunog diyan because of their wickedness. No? Pero itong tatlo nito, not because of their wickedness. Sila, tingnan niya, sila natupok. Natupok yung sinunog. Nalusaw ang katawan na nasunog because of their wickedness. But here in this account, in connection to cremation, di ba? Hindi natupok. Why? Because they are not wicked eh. Amen? Amen. Oh. Lahat ng pinasunog ng pastor. Lahat wicked. Dalawa lang yung tayo. Hindi ko masunog. Kasi parang ngayon, parang ang bilis ng, di ba? Ang bilis mo maging abo eh, no? Hindi ba pwedeng patagalin na lang yung pagkalusaw ng katawan? Siya pa. Bumalik yung garapon na ganun lang kaya. Tatanong ka siya ba yung tao sinunod dyan sa garapon mo? Buto pa lang dito magkasyat talaga yun. Pag nakita mo pala, kasya na. Kahit maging po ba yun. Basta buto lang. Hindi ko namin mapapit. Ginagawa mo ng mga deadlines yan, di ba? Yung Ganun nilalagay karami. sa Ganun lang talaga bansa. yung... Oo. Sisilaban yun. Kasi sinaban, sinusunog yung mga, ano, yung inaalay na mga anak, sinusunog din sa altar yun. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, Kaya medyo questionable yung cremation. Para sa akin, questionable na. sabi ko, depende yun sa conviction. Oo, hindi ako, pero ako, personal, hindi ako favor. Hindi ako favor sa cremation. Normal ano po talaga. Mas maganda na yung normal na ano ka. Okay? Number 3. The Babylonian Empire fell to Medo-Persian Empire under King Cyrus at the end of 70-year period. Okay? What happened? Ang imperyo ng Babylonia bumagsak saan? Sa imperyo ng Medo-Persia. Di ba? Sa ilalim ni King Cyrus. Iba palang Persian. Oo, di ba? Medo-Persia. At ano resulta? Meron 3 resulta sa mga exile ng Babylon. Una, the spoken language changed to Aramaic or Chaldean dialect. Oh. Yung lengguwahe, what happened? Napalitan ng Aramaic. No? Ang Aramaic pala, ito yung Chaldean dialect. Diba? Pangalawa resulta, a great period of literary production occurred among the Jews in exile. Literary production, yung kwento, no? Yung mga ano, like for example, Ezekiel, Daniel, in 1 Kings and 2 Kings, and many Psalms were written. No? There also began in this period a definite move to collect the writings. Sa period daw na ito, no?
ano yung mga tinatawag na writings. Okay? And number 3. Basa nga. O, Pastora, basa. Most importantly, changes occurred in Jewish religious life, including the final break with idolatry. During this time, synagogues were set up. Okay, o ito na. Sabi nga most importantly, merong tinatawag na changes. Changes for what? Sa Jewish religious life. Kasi nga po, ano nangyari sa templo? Wala nang templo eh. Tama? Winasak ni Nebuchadnezzar ang templo eh. So, doon po nagsimula ang mga paggawa nila ng mga synagogue worship. Mga No? maliliit. Services in synagogue. Parang yun nga, maliliit na ng mga simbahan. Hindi katulad dati, sentro. So, Diba? hindi siya pala, Oo. Church. itong synagogue na to, dito na alis pa ng Jesus Christ. Doon pa lang. Doon pa lang meron. Dito na nga, nagsimula. Tapos nung may bigko itong templo ng Jerusalem, mga synagogue, hindi siya nawala. Inabutan ni Jesus Christ itong mga synagogue na ito. No? Itong mga sinagoga na tinatawag. Okay? So, nag-set up na, nagsimula na yon. Letter C. Regathering of Jews back to their own land. Yan. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapanumbalik doon sa sariling bayan. Biro mo, ilang taon, ano? Panahon lang niya, 70 years niyang inano, no? Na-captives, ano? Oh. Tapos, ito na yung, the return from captivity was foretold by the Lord in Jeremiah chapter 30, verse 1 to 3. Oh. Kaya, tingnan nyo yung Jeremiah 29, 11 to 13, quote and quote natin yan Alam niyo ba background niya? Alam ba natin ang background ng Jeremiah 29? No? Di ba? It was spoken by the Lord, no? Through the prophet Jeremiah when the Israelites, di ba? Yung Jeremiah 29, 11 to 13. Alam natin yan. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Kahit ando sa captivity. That is the promises of God to the Israelites when they were in captives. Oh. Di ba? Di ba pinaputin sa ano? Oo. Ito nga, pero ang ano doon, pinalalakas ng loob nila. Oo. Sinabi ng Diyos yan sa kanila sa mga Israelita, sa panahon na walang-wala, sa panahon na ikaw ay alipin ng ibang bansa. Kasi parang nadidepress na si Jeremiah. Depressed na Kaya, Kaya nga the weeping prophet Iyakin, sabi, no? Iyakin propeta. Sino hindi maiiyak sa senaryo ng mga kababayan mo, ng mga mahal mo sa buhay? wala kang magawa, nakagulong na. Di ba? Hindi, umiyak ka na lang talaga. Umiyak ka kay Lord, di ba? Kaya nga binanggit itong Jeremiah 29. Di ba? Kaya mo pang hawakan yan? By faith, di ba? Yung senaryo. Di ba? 70 years para huli. 70 years na nga po kami alipin ng mga... Tapos, Diba? Adil Millard. Tapos ito, dumating naman si Cyrus. Si Cyrus panibago kaharian na naman. Diba? Pero, yun ang background ng Jeremiah 29. Magandang tema rin sana yun, ano? Kaya ang ala tuloy para sa mga Kristiyano na may plano ng Diyos. Oo, no? Yung Ay, context no? na ginagamit nila. Pero parang, minsan na out of context, no? Laging kinukot, sabi mo, Brad, sister, huwag ka mag-alala. May plano siya sa iyo. I-claim mo lang ang Jeremiah 29:11. And great Sabihin mo lang, for I know the plans.
The Lord said to me, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Diba? Actually, yung pangako na yun, case-to-case basis pa rin yun eh. Pinangako ni Lord yun. Paano kung nagpasaway na naman kayo? Diba? Paano kung nagpatuloy kayo sa wickedness? Mangyayari ba ito plano ko? Diba? Paano kung naglingkod na naman ka kay Baal? Kay Astaroth? Maganda plano ni Lord sa kanila. Diba? To prosper them. Not to harm them. Hindi kaya pwede na siya, Lord hinayaan nyo nga kaming malupig ni Nabucodonosor Hinayaan nyo nga mawasak ang templo namin. Mawasak ang pader. Ma-exiled kami. Pero po si Nabucodonosor, na-convert din na. Napaniwala rin si Kristo. Nuno ng yabang yan Nung nakaranas na Kasi siya ng naging, mga later on, Nabalo siya. Kantabaliw-baliw muna siya siya. sa sarili niya. Ang ano pala, no, ginawa siya parang hayop, no? Oo, diba yung... 7 years. Kasi nga sobrang taas ang tingin niya sa sarili niya. Binaba talaga siya nito. Oo, yung pagtamaas na yung tingin mo sa sarili mo. Like, Alexander the Great. Sabi niya, wala na bang kaharian na po pwedeng lupigin? Binaba. Di ba? 43 Pero at the age of 33, namatay. 33 years old. Aga-aga namatay. Pero great conqueror yun, no? Sa panahon na naghahanap Conqueror yun. World conqueror. Oo. Atin-katin na sa mga pagdigmaan. Oo, Lahat di ba? yan na ano niya eh. Wala na sa magdigma. Naghahanap na lang. Wala na ba ibang ano? Wala na ba parang, lalaban dyan? parang na nagano siya, naghahamon siya eh. Sino ba pwedeng gusto lumaban sa amin? Battle of yan Nag-ipot. Pero saan na siya magaling eh? Nasa mga combat parang Army strategies. Kaya tingnan nyo, no? Tuwa ka ng kasalanan, maging wicked ka. May curses na dumarating eh. Kaya lang nakakaano, yung curse, hindi overnight eh. Tagal ano? Yan yung Like, di ba? imprisonment Mm. na makukulong ka sa kasalanan na Yun na. Damay pa din ang mga abot sa... Di ba si David nga, nung nagkasala siya, man of God na yan, kay Bathsheba, kay Urias, di ba? So meron siyang may mga consequence na nangyari Namatayan na. sa buhay niya. Oh. yun, bilanggit nga ako na until the fourth generation. Doon lang din siya, pinakaano talaga na pagkakagawa ka ng pagkakamali. Talagang Panginoon may ikakibat siya ng parusa. May parusa. Personal paparusahan ka. Ang masakit niya, nadadamay pa yung Mga pamilya. Di ba sa Mahal mo sa mga buhay. fourth generation oh, ang Di ba? parusa. Mabibreak lang yung pag tinanggap sila. ito, sa istorya nito. Sabi nga, in the first year of the reign of King Cyrus of Persia was ordered by God to rebuild the temple in Jerusalem. Oh, merong order, So, nakatala yan sa 2 Chronicles 36, 21 to 23. So, sabi ron, Cyrus had been named by God 150 years before he was born. No? 200 years before Cyrus made the decree that the Jews could return to their own land to rebuild their temple and the city. It had been written of by the prophet Isaiah in Isaiah 44, verse 28, chapter 45 hanggang chapter 45 verse 13. Mahaba po yun. Mga kaganapan. So in other words, ginamit ng Diyos itong si King Cyrus ng Persia para ipatayo uli ang templo. No? Not the same ng templo na pinagawa ni Solomon. No? Na-dissolve na yon, nawasak na ang templo na yon. Okay?
Pati yung ano, ginamit po si priest yung Ezra to rebuild the temple. Tama? Si Nehemiah naman ang ginamit rebuilding the wall. Diba? Magkaiba ng ministry. Tama? Tatlong stage to be. Tatlong stage. Oo. Rebuild the temple dito. Ibig sabihin yung pangalawang templo. Kasi rebuild na siya. Oo. Sabi nga, Ezra and Nehemiah record the three-stage return of exile Jews from Babylon to Jerusalem. Ito, naka-record daw, nirecord daw ni Ezra at si Nehemiah yung tatlong hakbang, o tatlong stages. Sabi nga, Ezra records the rebuilding of the temple. Okay. The first stage under Zerubbabel and the rebuilding of the temple. Under Zerubbabel, yung unang yugto, yung yugto stage, yugto. Pangalawang yugto, return under Ezra is recorded in Ezra chapter 7 verse 10 and in Nehemiah, in the book of Nehemiah. So meron palang unang stage sa ilalim ni Zerubbabel. Pangalawang stage na lang pala yung kay Ezra. No? At yun nga, naka-record sa Ezra 7 hanggang 10. And the third stage, return under Nehemiah and the rebuilding of the city walls are the last datable events of the Old Testament. Okay? And number 3, prophets of the restoration period under Nehemiah were, number 1, Haggai, Zechariah, Malachi, Joel, possible, apat na yung Book of Haggai, di ba? Book of Zechariah, Book of Malachi, and Book of Joel. Amen? So, klaro? Ilang taon ang pagitan ng Israel at ng Judah bago nag-last ang kanilang mga termino? Last ng term, 134 years, 134. Oo, di ba? At ano po ang kapitolyo ng Israel? Ano ang kapital? Samaria ang kapital ng Israel. Ano ang kapitolyo ng Judah? Jerusalem ang mga kapitolyo na 'yan. So ilan ang wicked king? Ilan ang wicked king sa Judah? 18 Adam. 12. 12. Ilan ang good king? 8. 8 to 12. 8 is to 12, How about doon sa Northern Kingdom? Ilan ang all are wicked? No. Lahat sila meron isang pattern ng buhay So yan po maraming mga Isa lang nilang araw nila. Masamaan. Amen. Saan nagpol ang Israel? Saan nagpol ang Israel? Anong bansa? Syria. Sa Assyria. Diba? Saan nagpol ang Judah? Babylonia. Diba? Kailangan na, To Medo-Persia. Ang Babylon, is Iraq. Pagkatapos ng Babylon, Medo-Persia, ang tawag ditong bansa na ito ngayon is Iran. Itong Medo, Persia, Iran. Iran. Modern day Persia is Modern. Ibig sabihin, Ang Babylonian Iraq. Ay, yung Babylonian, modern Iraq. Iraq ang Babylon. Iraq, Babylon, modern. Pero, ngayon, Iraq Iraq ang
Lalo na si Hussein ba yun? Saddam Hussein na yung naging prominent ng Iraq. Ano? Parang pinapasa-pasahan nila itong dalawa, yung bansa na ito yung Israel. Pagkatapos ng Iran naman. kuha naman ng Iran. Pero ang kagandahan nito, pagkatapos ng Iran, ang Iran nagbigay sa kanila ng blue signal restoration sa Israel. The rebuilding the people, rebuilding Itong Medo Persia na tinatawag. Yeah. Oo. Medyo mabait itong Iran kaysa sa Iraq. Buntal magkaway itong dalawa. Ilang taon yung nagdigmaan ng dalawa. Para dito sa Dalawang kiswar. Dalawang kiswar yan, sisto. Yun nga. Sila ang nagpakalma dyan na para magkasundo. At ang si Imelda Bago yan, may si Imelda, may participation si Imelda. Ang nagmagos. Kaya natin yung sa ano, History. Yan yun nga, para may maganda yan. kasi parang nakita ko dito sa ano, binigyan ng si Kaya Imelda. siguro nakilala ang Pilipinas talaga. no? Kasi very popular na si Marcos during that time. Tapos, at the same time, nakikilala rin na worldwide si Madam Imelda. Ngayon, alam naman natin na parang mabalasik yung Iraq. Tapos, pinausap niya yung na parang naging maluman. Paano ginawa kaya doon? Basta kinausap na niya. Parang representative yata si Imelda ng Asia. Ilang taong digmaan niya. no? Digmaan. Dalawang kiswar yun eh. pero walang kwento na alipin sila ng Palestine. Hanggang ngayon ang kalaban nila Palestine. Ng Iraq. Nandiyan ang Israel, di ba? Ah. Ano ba ang Palestine? Kasi yung Palestine. Ano bang Ito, hindi naman siya Iran, di ba? Hindi naman siya Iraq. pero sa mga news, Kalahi nila, parang gano'n. ang nagsuporta, Iran. Ang backup Oo, nila. mga supplier, Lalo Hamas, Hamas. mga warfare. Mag-anak na rin nila. Mag-anak na rin. Kasi isang lupa lang yan eh. Oo nga eh. Sa lupa lang. Hindi ba ang Palestine, ito ang Kanaan? Ito yung lugar na sinakop ni Abraham. Sus mga bro yan. Di ba? Sa Google mo. Di ba? Si Abraham from Iraq. From Iraq siya eh. From Ur of Chaldea siya eh. Iwanan mo yan. Magpunta ka sa bayan na ituturo ko sa iyo. At yung lugar na tinuro ng Lord sa kanya, kailangan niya sakupin yun. Kailangan niya ubusin ng mga tao doon. Ibig sabihin, it was the Palestine. Because Palestine. Canaan is the Palestine. The territory of the Palestine. In the Bible, Palestine is Oh. primarily referred as a Canaan. Canaan. Pero Canaan, Territory of God. Oh. pero Canaan, ilagay mo dyan, Canaan today is the Israel. Naging Israel nga. Pero before, it was the territory of Canaan. the Palestine. Before, bago binigay ni Lord nga ang Kanaan sa mga Israelita. Bago binigay siya sa history, Palestine talaga yung nakalagay sa mapa. Yes, oo nga. Palestine. Palestine talaga yan. Hindi dyan, the original, the Canaan is the Palestine. Oh, Palestine. Hindi expense, sa unang panahon, Canaan siya. Oo. Ngayon, Palestina na. Palestine. Israel. Pero yung mga nakatira sa Kanaan, yung mga Palestine. Palestine. Oo, yun ang ano. May order ng Lord na kunin niyo. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nasa-settled, ano. Parang ayaw pa rin ibigay ng mga Palestinian ang kanilang lugar kasi hindi nila alam, it was promised by the Lord our God to Abraham para i-conquer. Pero na-conquer naman nila Israel. Oo, ayun na. Panahon na yun. Tumira sila sa Joshua, Oo. di ba? Kaya lang, dalawang lang din, Oo. lima. Oo. Yun nawala sila. Hindi ba ang Palestine lahi din niya ni Esau, di ba? Yung mga Amalekites. Parang Jewish people. Ha? Parang ano sila, Roman Empire dati. Roman Palestine. Empire. Pero isang history sa Bible na ang Gentiles galing ba kay Ismael?
Ha? Parang galing kay Ismail ang Gentiles. Mga Muslim. Mga Muslim sila eh. Muslim? Gentiles na Gentiles. Muslim. Yung grupo ng mga Muslim. Lahi ng Muslim kay Ismail galing. Ano, matindi yung pag sa nanay ni Ismail, yung pinagpala ng gusto ng... Yung pangako rin kasi yun. Ano yung... Pinakamampo din siya magiging Walang princess. Walang Ano ulan nga dyan. nila nakakuha yung word na ala? Yung napakayaman nila. Oo nga, yung sangga. Kasi Mahirap. kung pamasinin natin yung Torah, same as dun sa ginagamit nila, ano rin, nila Abraham. Ibig sabihin, they have the same faith. Kasi kung Torah ang ginagamit ng mga Muslim, at yung, Hindi naman Torah. Quran sila. hindi, ang Torah is 5 books din ang ginagamit nila. Ang gumagamit ng Torah, mga Hindi, kahit sila, yung kanilang, yung Islamic books nila, yung Quran. Quran. 5 books yung Yung nakapagod Quran. nila. Ano ang karakter sa Old Testament natin sa Bible? Yun din ang karakter nila sa O yun nga. sa Quran nila. Parehas lang na. Tapos ngayon, kung ginawa nila, dinagdagan. Parang ganun. No. May dagdag na lang. Si Muhammad. Kahit Pero- si Maria, nandun sa banal na kasulatan nila. Si Maria, Diba sa Quran na from Genesis to meron sila. Hindi kaya rin sabihin, Quran lang ang tawag sa kanila. Sa Jews naman Torah. Ang ginawa, parang copy ba? Tinapi ng mga Muslim yung ano sa Torah. Kasi hindi kailangan nila na anak ni sila ni Abraham. Sige na. Pray na tayo. Alas 7 na. Next time na lang, ano? At least meron na tayong idea kung iso-survey natin. Maso-survey na natin ang Old Testament. Diba? From creation hanggang dito sa istorya ng Exile. divided kingdom hanggang exile, ano? Okay? So, tayo manalangin. Yan, Pastor Jose, close us in prayer. Sige, salamat po kayo ng Diyos sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat sa isang napakagandang pag-aaral na pinagdala ng Diyos. Maraming malangin, patuloy ka na sumabawat sa amin, Panginoon, ang aming napag-aralan at pag-iingat ko ng galing. Pamagpalakas, ang kapatiran at nagamit din namin ito para sa aming pananampalataya. Sa kaalaman, may pinagkakaroon sa amin na yung tagapagturo pa ng mga Jesus. Okay, hindi mo siya bigyan ng kaalaman, patuloy pa rin. Pagsunod mo pa ang katawag ng Diyos, may tamang pagtuturo pa rin ng patuloy na may sagawa niya Panginoon. Salamat po Diyos. Patuloy mo sa amin sa hapon ito, dito Panginoon, at sa aming pong patuloy. Sa aming matahanan, nakatuluwa kami sa bintang ng ligtas ng kapayapaan sa mga ato. In the name of our Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. God bless po. Thank you po for your time sa mga nasa online. Yan, si Brother Renzo, Ma'am Marlene Malanya, Portidoro Garcioan. God bless po. Dolores Tubio, Sister Sally. Ayan. Thank you po sa inyo lahat. Ma'am Tess Golosinda.